Okay, Ma'am Nova, go ahead po. Share ko muna tong screen ko, sir. Isa lang yung gamit ko, sir. Okay na ba, sir? Nakikita po? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. Today, I will going to report about ethical considerations related to the use of emerging technologies in education, particularly in informed consent and transparency. But before that, we will define first what is informed consent. Informed consent involves ensuring that students are fully aware of what data is being collected, how is how it will be used, and the potential implication of their participation. Informed consent, meaning nito ay kailangang malaman ng mga bata kung ano talaga ang data na kukunin sa kanila at dapat aware sila kung ano ang posibilidad or saan magagamit ang data na hinihingi sa kanila. Challenges. Ang challenges nito is most of our learners ay hindi na binabasa kung ano ang nasa consent. Minsan, pumipirma na lang sila at nag-fill up ng mga data without knowing na possibly magagamit ito sa hindi magandang paraan or magagamit ito ng kung sino man. Dahil nga sila pa ay minor. So bilang teacher o sa school, dapat we encourage them to adopt clear, straightforward, and consent mechanism. Dapat ma-explain or mapakita sa mga bata or mga guardian kung ano talaga ang dapat na data na hinihingi ng school. Sa transparency naman, transparency refers to the open communication of how technologies operate, what data is collected, how it is processed, and for what purposes. Dito sa transparency, dapat ang school o ang isang institution, wala silang tinatagong hidden agenda kung sa pagkuha ng mga data ng mga bata. Dapat alam ng mga guardian at ng mga learners kung para saan talaga or kung ano ang scope lang talaga ng data na hinihingi sa kanila. Next, sa implementation ng transparency, ito ang dapat nating tatandaan. First question, what data is collected? Dapat alam ng mga bata o alam natin kung ano talaga ang necessary o kailangan na data na ating hinihingi. Number two, how is the data used? Dapat malaman ng ating learners or ng guardian kung para saan talaga ang data na ating hinihingi. Next, who has access to the data? Dapat din sa implementation phase, dapat may particular lang na mga tao na makakuha or makabasa or makakita ng data na ating hinihingi. Hindi siya pwedeng open sa public. And the last, data sharing and retention policies. Dapat ang isang school ay may policy kung paano nila ikikip ang mga data or kung sino lang talaga ang taong pwedeng makakuha nito just in case in the future references. What is the benefits? So ang benefits dito, it empowers stakeholders. Dito, may karapatan ang mga stakeholders kung ano lang talaga ang data na kanilang ibibigay or alam nila kung ang limit ng data na kanilang binibigay. Foster accountability. It refers to sa mga teachers o sa mga school personnel na humahawak o nagkikip ng mga data. Dapat kung mayroon mang mga taong humihingi ng data without the permission of the learner or the guardian, dapat ang isang teacher accountable na hindi niya pwede basta-bastang ibigay lang ang data kasi sa bata iyon. Next, support collaborative problem solving. Dito, dahil sa data na ating nako-collect, magiging basis ito kung possible na may mga problem or databases na references natin for future
nga mga solution ng ating problem. And that's the end of my report. Thank you for listening.